Good morning mga kamaster. Unang video natin sa taong 2025. Happy New Year sa inyong lahat mga kamaster. So for today's video mga kamaster ay ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman na buo yung ating GS3 LQ driver natin. Ito ay ginagamit sa mga turbine. Control ito ng L3 and LQ fuel actuator valve. So, i-share ko sa inyo mga kamaster kung paano natin malalaman na buo yung ating GS3 LQ driver. Ito ay tips para mabilis natin malaman kung buo ba yung ating driver o sira na. So, ang unang gagawin natin mga kamaster ay gagamit tayo ng digital multimeter. So, i-check natin yung kanyang demand input. Kailangan may makukuha tayong 4 to 20 milliampere na input signal. So, kailangan yung ating fault relay ay naka-activate siya. Naka-activate yung ating fault relay galing sa ating PLC. So, balik tayo dito mga kamaster. Pag naka-activate na yung ating fault relay, ay kailangan may masusukat tayo rito na 4 to 20 milliampere. So, kailangan iset natin sa milliampere yung ating tester. DC. Kailangan naka-DC tayo. So, isolate natin yung positive. So, bale yung isang test prod natin na positive ay ilalagay natin dito sa may alligator. Gagamit tayo ng alligator clip. So, tanggalin natin yung positive. So, ilagay natin dito. Ayan. Tapos yung negative rod naman natin, pasok natin dito sa tinanggalan natin. Kailangan may makukuha tayong 4 to 20 milliampere. So, ayan. Nakakuha tayo ng 4.01 milliampere. So, ibig sabihin, may signal na pumapasok dito sa ating driver. So, bali, naka-series lang yung ating tester mga kamaster. So, ngayon, tapos na tayo sa ating input signal. Tanggalin natin. Tapos, ibabalik natin mga kamaster. Pagka naibalik na natin mga kamaster, ay i-check naman natin sa ating feedback output, position feedback output. Kailangan may makukuha rin tayong 4 to 20 milliampere. So, the same procedure mga kamaster. Tanggalin natin. The same procedure mga kamaster. So, ayan. So, ang ating digital multimeter kailangan nakaset pa rin sa ating milliampere. So, yung pinagtanggalan natin ay doon natin
ipapasok yung isang test prod natin. So ayan mga kamaster, may nakukuha tayong 4.05. so ibig sabihin buo yung ating GS3LQ driver. Sumusunod siya sa kanyang demand input signal, sa kanyang feedback output signal. So pareho siya, pareho sila. Ibig sabihin buo yung ating GS3LQ driver. Gumagana yung working properly yung kanyang actuator valve. So ibalik na natin mga kamaster. So madalas din ginagamit ito sa mga driver ng mga fuel. So ibalik na natin. So ganun lang yung mag-check. Ganun lang mag-check mga kamaster yung ganitong driver. So pag hindi naman sumusunod, pag sira na tong driver or hindi gumagana hindi nagpapunction ng maayos yung ating actuator valve, ay hindi po susunod yung kanyang feedback. Kasi yung ating feedback output ay nanggagaling sa ating actuator valve. So yun lang mga kamaster. Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa aking munting video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at hit the bell button para ma-update ka sa aking mga susunod pang mga video.